Napakaganda po ng atmosphere, ano? Kanina pong nagtuturo po yung ating mga pastor. Ang sarap makinig. Parang sabi ko, parang gusto ko na lang makinig. Pero kailangan po nating tapusin ang pag-aaral na ito. Kailangan po maging kompleto. Alam ko, lahat naman tayo na hamon. Ngayon, kung meron pong mga bagong kaluluwa na atin pong maaakay sa Panginoon, napakahalaga na sila po ay dalhin natin sa tahanan, ano? Para po sila ay maalagaan. Parang mga newborn babes. Di po ba yung mga nanay kapag sila po ay nanganak, saan natin dinadala? Hindi naman po sa eskwelahan, di ba? Saan dinadala? Sa bahay. Bakit po? Kasi kailangang alagaan. Kaya nga po sa umagang ito, we will study about care group. Dahil po ang care group, yan ang tahanan na pagdadalhan po natin sa mga bagong naakay po natin. And we want our homes or our care group to be creative and to be very effective. Sabi nga po ni Pastor Phil kanina, ayaw natin na kapag tayo po'y nag-care group, na-stress tayo. No? Ayaw natin na nag-i-endure na lang tayo sa kanya-kanyang care group natin. But we want to enjoy. We want to be refreshed, to be relaxed. We want to grow in our care group. Kaya nga pong pag-aaralan natin sa umagang ito is the creative and effective way of handling a care group. At para po umpisahan yan, nais nating bigyan muna ng kahulugan yung ating pong care group. Okay? A care group is a small group of believers who meet once a week. Sabihin po natin, once a week. Yan. Hindi po once a month, no? Kasi marami pong care group ngayon, parang twice a month, or once a month, or once a year. Pag may birthday na lang, yung mga member, doon na lang sila nagme-meet. So gusto natin maliwanag po yan. And I will give emphasis on that as I continue to explain. Ano po? For the purpose of growth. Ano ang dahilan? Bakit tayo nagka-care group? Because we want growth. Kanina binanggit po sa atin yung ating pong cause o yung ating pong vision that we are a God-centered growing. Yan. Mahalaga po yung word na growing global church. So if you want to grow as a church, kailangan po matibay, malulusog, healthy yung ating pong mga care group. And when we are talking about growth, dalawa po yan. Yung spiritual growth, which is Christ-likeness. Ibig sabihin, yung mga bagong silang na sanggol, yung mga new believers, they will experience growth in the care group. Sila po ay lalago, magmamature, patitibayin natin yung kanilang lakad. Kaya nga po, yung mga topics po natin sa care group, yung binanggit po kanina ni Pastor Phil, is establishing our steps. Ito po'y pagpapatibay ng lakad ng mga bagong mananampalataya upang sila po ay maging matured. And definitely, the outcome, kapag nag-grow tayo spiritually, ang magiging resulta nito is numerical growth. Because when we attain certain growth in our lives, then that is the time that we can reproduce ourselves in others. Ibig sabihin, maaakay natin yung iba sa paglago kapag tayo po ay lumago din. Kaya dalawa po ang ating pong tinitingnan na paglago dito, spiritual growth, that is Christ-likeness, and then yung ating numerical growth, dumadami yung ating pong mga dinidisipulo. At paano po mangyayari yan? Kung itutuloy natin yung kahulugan, ang sabi dyan, it is centered on the Word of God. Kaya sa care group, lahat po ng mga care group leaders dito, hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sa care group natin, ang pinakasentro ay yung pagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang magpapalago sa ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. And we promote, number one is commitment. Kailangan sa care group, merong pagtatalaga. Everything starts in our
commitment. Kung bagong mananampalataya, nawa ma-encourage po natin sila that they will commit themselves to study the Word of God. At yung mga disciples na, they will commit themselves to be leaders so that many will take care of the new believers. So commitment is very, very important. And then second is letter A. Ang A po is affection. Pag sinabi nating affection, dito po nararanasan ng mga inakay natin at dinala sa care group ang pagmamahal. They experience love. Dahil po ang pangunahing pangangailangan ng tao ngayon is the sense of belongingness. Yung sila po ay tanggapin, may magmahal sa kanila, magkaroon sila ng mga kaibigan. Kaya dapat yung ating mga care group, very welcoming, very friendly po tayo sa mga new believers. And then another thing that we promote in the care group is letter R, which is restoration. The thief cometh not but to steal, to kill, and destroy. Alam po ba ninyo, sa kapanahunan po natin ngayon, maaaring marami kayong kilala na sobrang bugbog sarado na sa kaaway. Pinagnanakawan sila, sinasaktan, dinudurog, winawasak, sinisira ang buhay ni Satanas ang mga taong ito. That is why we need to take care of them so that they will be restored to the kind of life that God has designed for them. Alam naman po natin at tayong lahat ng tao, ang napakaganda ng disenyo ng Diyos sa ating lahat. Salamat tayo, kumilala na sa Panginoon. Nasa church, we are the church. Nandito na tayo sa loob ng sanctuaryo and we understand the will of God in our lives. At yung mga bagong nakakilala sa Kanya, nawasak ang buhay, yan ay tutulungan natin na ma-restore po yung magandang dinisenyong buhay ng Panginoon sa kanila. And lastly po is letter E, which is evangelism. Yan, hindi ko na po masyadong explain yan dahil maliwanag na itinuro na po ni Pastor Herbert, maliwanag. Naintindihan natin, gets natin yung pagtuturo po kanina, no? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil lahat tayo nahamon po sa umagang ito. Kaya kung pagsasamahin po natin yan, when we talk about promoting commitment, affection, restoration, and evangelism, kung babasahin po natin yan, it spells care. Kaya ang tawag natin ay care group. Alright. Bakit ko po sinabi kanina na kailangang mag-meet tayo once a week? Why it is important to meet once a week? Kasi ito pong pinopromote natin, every week there is someone who needs to make a commitment to the Lord. Every week, dun sa mga dinidisciple natin, someone needs a hug. Someone needs an encouragement. Someone needs an affirmation. Kailangang iparamdam yung pag-ibig sa kanila. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan. Tama po ba? Okay? And someone needs to be restored. Someone needs to hear the gospel. Kaya itong apat na ito, kailangan, ito po'y pinopromote natin every week. What if you canceled your cell? Papaano yung tao na nangangailangan ng yakap mo, ng affirmation mo, no? Ng pagpapalakas mo, ng paghipo, ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya, and we canceled our cell. Paano kung kinancel natin? Kasi may emergency ako So wala muna tayong care group. Dapat yung pagtugon sa pangangailangan po ng mga dinidisipulo natin, hindi nakadepende yan dun sa availability natin. Kung may emergency man tayo, someone should take over. Kaya meron po tayong mga Timothy. So it is important not to cancel our cell. Lahat po ng care group leaders dito magsabi ng amen. Nakakalungkot, hindi po natin karapatan ang mag-cancel ng care group. Because these are the flock of God.
Amen po ba? Hindi ibig sabihin pinagkatiwala sa atin, meron na po tayong kapangyarihan. Okay, wala tayong care group ngayon. Hindi po pwede yun. Busy ako ngayon, marami akong ginagawa, di ako pwede, wag na tayong mag-care group. No. Someone needs to experience love. Someone needs to be encouraged. Someone needs to be admissioned in the things of God. Amen po ba mga kapatid? Kaya mahalagang care group. Tingnan po ninyo yung ating pong pinaka-text po dito in Acts chapter 2, verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching. They continue in the word of God and to fellowship and to breaking of bread and to prayer. Gaano nila kadalas ginawa ito? Grabe, everyday nung sila daily. Kasi araw-araw may idinadagdag ang Panginoon sa kanilang samahan. Dumadami yung tagasunod ng ating Panginoon. Tayo nga, once a week lang. Sabihin mo sa katabi mo, once a week lang. Sa kabila, 1 oras lang. Doon sa likod, huwag kang a-absent. Okay? Now, number 2, ano po ba yung importance of care group? Bakit kailangan nating mag-care group? Yung iba kasi tinatanong, di ba nag-a-attend naman ako ng midweek service? Nag-a-attend na ako ng Sunday service. Tapos nag-a-attend pa ako ng equipping track natin, yung discipleship program. Ba't kailangan pang mag-care group? Ha? Ito po ang dahilan. Because the care group is a venue where we love one another. Alam niyo po sa Biblia, ang dami po ng mga admonition or mga command na pumapatungkol sa bawat isa. Palagi nating makikita yung phrase na one another more than 50 times. At lahat ng utos ng Panginoon na may kinalaman sa bawat isa sa atin, which is one another, our community, kailangang nagaganap sa care group. Ang sabi po dyan, the care group is a venue where we love one another. Yan po ay nasa John 13:34. Kayo po nakukuha ng leaflets, pakibasa na lang sa bahay dahil konti lang ang oras ko. And then, we are devoted to one another. Kailangang makita yung katapatan sa bawat isa. In the care group, we honor one another. Iginagalang natin ang bawat isa. Tingnan po ninyo to. Kung yung kapatid hindi ginagalang sa tahanan, o kaya hindi ginagalang sa opisina, pagdating niya sa care group, ginalang mo siya. Di ba ang sarap ng pakiramdam niya? Ha? Nare-restore yung respect sa kanyang sarili. No po? And then, we live in harmony with one another. Wala nang sasarap pa sa isang samahan na nagkakaisa. Hindi nagkakawatak-watak, hindi nag-aaway-away, hindi nagsisiraan, hindi chinichismis ang kapatid. Bagkus tayo po'y nagkakaisa sa isang layunin ng pagtupad ng kalooban ng Panginoon. And in the care group, we build one another. Pinapalakas natin, pinapatatag natin ang bawat isa. In the care group, we comfort one another. Kapag distressed, kapag may mga problema, tense, or medyo meron pong mga bagay, mga sitwasyon na talagang bigat na bigat ang ating kapatid, pagdating niya sa care group, when he or she experiences the comfort of the Lord through us, di po ba ang sarap ng tayo po ay nagiging kagaanan sa bigat na dala ng ating pong mga kapatid. And in the care group, we care for one another. Kaya nga pinalitan natin care. We pray for one another. We encourage one another. We build one another up. We exhort one another. We do good to one another. Yung ating pong fasting, hindi lang po tayo gumagawa ng kabutihan doon sa mga hindi mananampalataya na gusto po nating ilapit sa Panginoon, pero pangunahin. First and foremost, dapat ang unang ginagawa natin ng kabutihan ay yung ating kamukhang mananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung mga kapatiran po natin. Then in the care group, we serve one another, we teach and admonish one another, and we submit to one another. Kung susuriin po natin ang Biblia, ang dami pa pong mga one another.
Sino pong gusto ng lahat ng nabanggit natin? Gusto niyang maranasan ito sa buhay niya. Magsabi ng amen. Amen! Kaya ang tanong, kung hindi ka nag-care group, kung hindi ka nag-i-involve sa care group, you are missing a lot of things in the care group. Alam niyo po, ang isang tao na nag-care group, hindi yan madidepress. Amen? Hindi yan malulungkot sa buhay niya. Hindi po siya mag-give up. Hindi po siya tatalikod sa Panginoon. Kasi may mga accountability partners who will pray with him, who will encourage him, who will exhort the Word of God to this person. Kompleto po sa care group, mga kapatid. Kaya kailangan mag-care group na tayo. Lahat ng nag-care group dito, taas ang kamay. Kung yung katabi mo hindi nagtaas ng kamay, sabihin mo, mag-care group ka na. Alright. Number 3, there are 2 kinds of care group. Kanina po, binanggit na po ni Pastor Phil. Yung isa is leadership care group. It is a care group where we disciple the primary leaders of the church who eventually raise leaders in their care group. So sa care group na ito, lahat sila leaders. Meaning to say, meron po silang hinahawakan ng mga care group. At ito po kadalasan ang hinahandle po ng ating pong mga pastors because we take care of the primary leaders of the church. Pag regular care group naman, it is a care group where we disciple members. Ito yung gawain po ng mga primary leaders natin. No? Sila yung nag-handle po ng mga members natin and bring about their best potential. Dahil alam natin, napakaganda ng pagkakadesenyo, ng pagkakalikha natin. We are a people of potential. We are loaded with gifts from God. Sabi nga po ang isang average person may 500 to 700 abilities and potential. And by the grace of God, by the empowerment of the Holy Spirit, we will be able to unearth the potential of our disciples. And become, ano yung purpose po niya? Pag nailabas mo yung galing, yung potential sa buhay niya, magiging productive leaders and workers in the service of the Lord. Amen? Yung binanggit po kanina ni Bishop, we will become a mighty weapon in the hand of God. Alam mo, sa ganda mong yan, no? Hindi ka nilikha para walang gawin sa mundong ito, para kumain lang at tumambay at mag-enjoy. Hindi po. May purpose tayong lahat. At bawat isa sa atin, nawa maging magamitin tayo para maganap ang kalooban ng Panginoon. Kung kayang titingin ng Diyos sa atin na 440 na nag-attend ngayon, ilan kayang buhay dito ang nagaganap na o pinapapatupad ang kalooban ng Diyos sa ating pong kapanahunan. We're praying that 100% of us, lahat tayo, hindi natin sasayangin ang buhay natin bagkus ipapagamit yan sa Panginoon. Amen? So dito po sa leadership care group, usually po ang mga teachings po dito is about leadership, of course. Ngayon, dun sa regular care group, yan po yung binanggit kanina ni Pastor Phil na wino-workout po natin na 40 teachings, establishing your steps, pampatibay ng lakad ng isang Kristiyano. So kapag natapos po ang pag-aaral na ito, we believe, natitibay ang lakad, magiging mature believer, ready to serve the Lord. Amen? So ngayon, paano natin gagawin yung care group? Alright? Normally, generally, ang care group po natin ay ginagawa natin ng 1 oras lang. Minimum of 1 hour. Ngayon, depende po sa inyo. Pag kasi lumalalim na yung relasyon, pwede nating i-extend ng 1.5 hours. Pero wag namang sanang maghapon. Kasi may gagawin pa yan. Kasi kung minsan yung iba, talagang tumatambay na lang sa bahay ng kapatid at maghapon po sila doon. Hindi po. Kailangan nating pagkatapos pinalakas, lumabas din tayo. At may gagawin pa tayo. Amen? So, pwede namang maximum of 2 hours. Depende yan. Pero maganda sana hanggang 1.5 hours. Ngayon, baka sabitin po
Kaya nga may tinatawag po tayong meeting after the meeting. Okay? So kung meron ka pang gustong i-follow up dun sa mga leaders natin, sometimes kasi our care group is a combination of disciples or members and leaders. Meron ka ng leaders, meron ka pang members, so ifa-facilitate natin yung ating establishing your steps na mga teaching, and then right after that, if you have to meet with your leaders, meron pang meeting after the meeting. Okay? Para sila po ay ma-disciple. Ito po yung structure natin. Gamit natin ay yung 5I. Okay? The first I that we will follow, which is only 15 minutes, is intimacy. Sabihin po natin lahat, intimacy. Okay. Ano po yung intimacy? Number 1, intimacy with God. Yung tayo po ay nagpapahayag o gusto nating lalong maging malapit sa ating pong Panginoon. Paano natin ginagawa ito? Of course, sometimes we start ourselves by acknowledging God's abiding presence. No po? We acknowledge who God is in our lives and we start to worship. Pwede po yan. Magpaawit po tayo ng mga awit ng pagsamba. Awitin natin yung I love you, Lord, mga ganon. No? Pero, hindi po siya limited sa mga ganyan. Hindi lang po limited dun sa pag-awit. Okay? We can also acknowledge God's goodness and grace by developing an attitude of gratitude. Kaya nga po sa care group, i-encourage natin yung mga praise report. For sure, sabihin natin sa kanila, merong ginawang matindi ang Diyos sa inyo sa buong linggong ito. Kaya gusto nating papurihan ng Panginoon, gusto nating marinig ang inyong mga patotoo. Okay? At dahil ito po ay workshop, gusto ko pong magtawag ng ilan na magbibigay ng praise report just for a minute kasi kulang po yung time. Okay? So tinatawagan ko po yung isa sa ating pong mga disciples, si Ate Juvie. Yan, magpe-praise report. Sample of praise report in a care group. Let's do it quickly. Ano po? Alright? Very short. Okay? And the purpose is to really honor the Lord. No, ipakita natin na ang Diyos talaga'y malapit sa atin kasi may ginagawa siya sa ating buhay. Yan, isa po sa mga primary leaders po natin, si Ate Juvie dito sa CIY Maine. Okay, Ate Jubes? Okay, all glory to God. I have 1 minute. Isa po akong primary leader sa Maine at the same time, primary leader din po ako sa Kamuning. I'm a solo parent with 4 kids. At nagpapasalamat po ako sa biyaya ng Panginoon. Nakakapagpatuloy po ako sa care group. Naging malakas po ako. Hindi po ako na-depress. Bagong balor din po ako, nakatulad ng iba dito. Pero salamat sa mayamang biyaya ng ni Lord kasi patuloy po tayo nagpapatuloy para po sumulong ang kaharian. Sabi nga ni Bishop, what we know can change you. Kaya sabi niya, we are anointed. Dapat ma-activate lang po yun. Sabi nga, in 2 Timothy chapter 1, verse 6, stir up the fire, yung gift ng ni Lord within us. Dapat we have to fan that into flame. Sabi nga ni Ma'am Glenn, we have 500 to 700 abilities. Dapat mailabas yan. At hindi tayo matatakot kasi suportado tayo ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya nga, we have to activate yung anointing na binigay po sa atin. Kaya all glory to God. Amen, amen. Thank you, Ate Juvie. Nakaka-bless kasi yan, narinig natin, balo siya, dami po niya ginagawa, may mga anak. Pero primary leader sa Maine, primary leader din sa outreach. Hindi po dahilan yung pagiging busy para hindi tayo makapag-involve sa gawain ng Panginoon. And another praise report coming from Ma'am Len Tolentino, another primary leader po. Yes, dito po sa harapan. Primary leader dito po sa CIY Maine. Mga busy people po ito, no? Pero ang tindi ng ginagawa ng Panginoon sa mga network po nila. A blessed morning po sa inyong lahat. Alam ko po nag-enjoy po tayong lahat, kaya excited po ako mag-praise report. I would like to praise God because of what He has done in my life. Kung hindi po ako naging member ng care group, sobrang burden po lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Sabi nga po kanina, we are not enjoying, we are enduring. Nagpatulong pa kay Ma'am Glenn. Because I always believe that for the half of my life,
I am doing everything to excel because I believe that everything should be in excellence and I believe na kaya kong gawin sa sarili ko. Buti na lamang po dinala ako ni Lord dito sa Christ in You at dinala ako, ginawa kong member sa isang care group that I was enlightened of that what the Lord can do in my life. So when we become more intimate with our God, then that's the way the excellence in our lives will be brought out. Kaya nga po, now, I'm not enduring anymore. I am enjoying everything that I am doing. Being a mother, being a manager, being a minister, and I believe a wife. Putan ko, sorry po sa asawa ko, nandirito, nasan ka ba? Ay, ayun pala. Okay. Being a wife, everything. And care group po is not a burden. It is a blessing. Kaya nga po, lahat ng wala pang care group, we are inviting everyone po na let us be part, tututunan po natin na lalong gumaan yung ating pong mga ginagawa sa buhay because of what the Lord can do in our lives. Yun lamang po and all glory to God. Amen. No excuse po talaga tayo. Very busy people, mga branch manager, engineer, nurse. Pero po nakikita natin na very active in the work of the Lord. Okay? So yan po yung example po ng mga praise report. Nagsishare sila. Di ba nakangiti tayo? Parang ang sarap ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Kaya yan po ay pagbibigay na ng papuri sa ating pong Panginoon. Okay? So we give praise report on physical and emotional healing, on deliverance, provision, sa ministry, yung changed lives, and spiritual growth. So, hindi lang po intimacy with God, yung first eye po natin, but there is what we call also intimacy with the brethren. Kailangan, di ba sabi natin, we promote affection. Kailangan lumalago din yung relasyon natin sa bawat isa. Kaya nga, meron tayong mga icebreaker. Yung 40 lessons, meron ng icebreaker. Pag sinabi po nating icebreaker, we create a light and a relaxed atmosphere. Siyempre, yung mga care group members natin, may galing sa trabaho, may galing sa bahay, maghapon naglaba, pagod na pagod. Pag nagtipon tayo, hindi naman agad-agad word of God na yung pinag-uusapan. We need to make the atmosphere light and relax. Yung kailangan mapangiti muna, ma-encourage po natin yung ating pong mga kapatiran. So we do activities that promote love and unity, and activities that encourage and uplift the soul, and activities that builds confidence. So yan po ay gagawin natin ngayon. Grab a partner please. Lahat tayo, kuha ka ng isang partner mo. Yung kilala mo talaga. Sige na, ngayon na, now na. Workshop po kasi to. Mauubos ang oras natin. An example of icebreaker. Lahat ba may partner? Lahat ng may partner, taas ang kamay nila. Magkahawak ng kamay. Mga obedient disciples ng Christ in you. Let's do it. Okay? We do not have all the time. Magugutom tayo. Okay, ngayon, anong gagawin natin? 4:30 seconds. Okay? I-appreciate mo ang iyong katabi. Mag-isip ka ng 3 adjective that will describe her. Okay? Ano yung stand out sa kanya? Ano yung nakikita mong maganda sa kanya? Mag-isip ka ng 3. Tapos sabihin mo sa kanya in 30 seconds. Tapos yung isa namang partner, pagtapos na yung isa naman ang magsasabi ng 3 adjectives patungkol dun sa partner niya. Okay? All right, let's do it now. Your time starts now. 30 seconds. Appreciate mo siya ng bonggang-bongga, yung todong-todo. Na paglabas niya dito, talagang mapapangiti siya sa saya. Everybody doing it? And yung isang partner naman.
ang magsabi ng kanyang appreciation. 3 adjectives that are stand out po sa ating pong partner. All right, your time is finished. Tapos na po ang oras. Maraming salamat po sa participation. Pwede na po tayong maupo. Ipagpaumanhin ninyo, tayo po'y nagmamadali. Okay, so part 2 ng ating pong training, mas hahabaan pa natin, para mas marami po tayong time na magawa. So, other examples po ng, anong tawag dito? Icebreaker po, pwede nating gamitin yung show and tell. Halimbawa, kumuha ka ng isang importanteng bagay sa loob ng bag mo at sabihin mo sa partner mo bakit mahalaga ito. Okay? So sa paraang ganon, nakikilala natin kung anong pinagpapahalagahan ng mga kapatid natin. O kaya naman yung house on fire. Imaginein mo, nasusunog yung bahay mo. Pero ligtas na yung mga mahal mo sa buhay. Kung nasusunog ang bahay mo, ano yung 3 bagay na ililigtas mo doon sa loob ng bahay? Yan. Pwede pong i-share yan dun sa partner natin. So nakikita natin yung personality, kung ano po yung mga very important to our brethren. Okay? Ito pa po yung mga pwedeng gamitin po sa icebreaker, mga tanong na pwede po nating pasagot sa ating po mga disciples. What do you do for fun? Yan, pwedeng magka-partner tapos salitan. What do you do for fun? What would be your ideal vacation? Okay? What is the most memorable activity you did with your family as a child? And so on and so forth. Ibibigay na lang po namin yan pag dinistribute na po natin yung 40 lessons. Ano po yung pakiramdam na kayo po'y nakikipag-interact sa ating pong mga kapatiran? Di ba masarap? Nakakapag-share ka. At ito pang ganda, nahahasa po yung pagsasalita nyo. Hindi nyo napapansin, natitrain kayo as a good speaker because you are a candidate to be the next leaders of Christ in you family. Amen? Ayaw natin na paupo-upo lang. Sige po, palakpak kay Jesus. Sabi nga po natin kanina, ayaw nating paupo-upo lang. Kaya po Kapampangan, tamo po mamus buslok-lukan. Panahon na ba ang kanita talakad tamo, ang baglingkod tangan po kayong Ginoo. Okay, our second I is, this is the most important. Number 2 is inspiration. 15 minutes. Short exhortation of the Word of God. Yung exhortation, this is different from preaching. This is different from Bible study. Napapansin po namin kasi ngayon, tinatawag nilang care group, pero Bible study. Ang nagtuturo lang yung pastor o yung leader. Kasi sa care group, we facilitate the Word of God. Kaya pag mag-exhort ka, very short lang. Kahit na yung tumimo sa puso nila, isang salita lang. Parang kanina, nag-share si Bishop, ang tumimo sa puso natin, weapon. Tindi. No? Yung weapon, malaking bagay na ang magagawang pagbabago sa pag-iisip mo, sa paglilingkod mo, sa pag-ibig mo sa kapwa. Okay? So make it short. Why? Because we will facilitate it after exhorting. Hindi po natin tatapusin ang care group na isa lang nagsalita. Si pastor lang nagsalita. Kailangan marinig yung mga kapatiran. Makapag-labas sila ng kung ano man, yung saloobin po nila, o baka meron palang mga katanungan, may mga pagdududa na sa Diyos na kailangang ma-address. Baka merong mga tanong dahil hindi nasasagot yung tanong nila, unti-unti nanlalamig yung pananampalataya nila, paurong ng paurong, tapos maya-maya, wala na yan sa care group. Kasi hindi na-address yung mga needs nila. That is why when it comes to care group, we need to facilitate the Word. At dito, papasok po yung number 3I natin, which is interaction.
Pagkatapos mong nag-share ng 15 minutes, let's use the remaining 15 to 30 minutes for interaction. Pwede po tayong mag-throw ng mga questions na kanilang sasagutin at pwedeng i-share po yung kanilang mga kwento. This is the time to reflect more on the Word. Kasi po, alam nyo mga kapatid, bawat salita ng Diyos very rich, napakayaman. Kahit na isang word lang, like yung word na prayer o yung communion with God. Tapos binigyan mo ng emphasis that before you face your day, before you face your challenges during the day, you need to face God first. Tapos i-facilitate mo na yun. Yung binigyan mo ng emphasis, meron bang pagkakataon sa buhay nyo na dahil napakarami yung ginagawa, you rush into your work without facing God? What happened to your day? Mga ganon. Yun na yun yung pag-uusapan ninyo. Kasi ang Word of God na narinig nyo, pag hindi po natin pinag-usapan, madaling mawala. Sayang! Kailangan, yun ang pagbubulay-bulay natin, yun ang dadalhin ng mga members po natin. Within the week, they will continue to reflect on the Word that you have shared to them so that they will be able to apply it in their lives. Paano kung nakalimutan mo? Nakalimutan mo nga, paano mo pa ito isasagawa sa buhay natin? Pero kung bago tayo umalis, after exhorting the Word of God, and then we reflected on it, ano po? At ito'y pinag-usapan natin ng mas malalim pa, nilakipan pa ng mga kwento ng buhay natin na may kinalaman dun sa ating pong pinag-uusapan, yan po'y mananatili sa ating pong mga puso. At meron pa tayong gagawin. We will monitor it in the week kung ito nga talaga ay nagaganap sa ating pong mga buhay. Paano mangyayari yan? By having an accountability partner. Okay, sa linggong ito kayo ang mag-partner. Siya ang accountability partner mo. Kung meron siyang struggle sa lust, yan, kunwari, ang topic nyo is about purity at merong struggle yung kapatid sa lust, merong magbabantay sa kanya, merong tatawag sa kanya, kumusta na yung struggle mo sa ganito, kapatid? Andito ako, I'm ready to pray for you. Anytime that you have a temptation, you can call me. I can pray with you. I will help you. Mga ganon. Di po ba lalong tumitibay yung ating pong relasyon at lalong tumitibay, yung ating pong pananampalataya, lalo nating napagtatagumpayan yung mga hamon sa ating pong mga buhay. After that, you ask them their takeaways. Importante yan. Kasi baka walang natutunan. Baka tangunang-tango. Opo, pastor. Opo. O na nga, balo mo. Saguli po, pastor. Nanunay po kasi? Nanya po kasi ito sinabi yun nandun. Susula po na pala yung isip na. Okay? So, hindi lahat ng nakangiti sa'yo at nakatingin sa'yo ay totoong nakikinig. Hindi ako nagpapa-fake sa ganyan. Kaya kailangan may take away. Amen? So, nagiging exciting po ba yung ating pong care group? Yes. And then number 4, ubos na po yung oras ko, is instruction. Dito po tayo nagbibigay ng instruction, just like in the church, dahil nasa transition po tayo. We give an instruction on the journey of the church, yung turo po sa atin ng ating bishop. We regather, we set our goals, and then we started our January po sa prayer operation, and our first quarter will start on February, March, April, until April, dito po tayo gagawa na, magiging matindi, yung paglilingkod na ating pong gagawin, pag-evangelize, at pagdi-disciple. So we started also our year with consecration and empowerment. Yan, may mga instruction po patungkol dyan sa prayer and fasting natin na mag-i-end po today. Yung mga trainings and equipping, just like what we are doing today. At yung mga discipleship program of the church na tinuro po kanina ni Pastor Phil. So lahat ng instruction dyan natin ginagawa at yan ay 5 minutes lang. And last po, ay yung letter I,
which is intercession. 5 minutes. We will pray for the holistic needs of the disciples. And hindi lang po doon sa care group mag-stop yung ating pong intercession. Pwede rin po kayong mag-assign ng mga prayer partners with them na magpipray po sila sa bawat isa every day. Okay, let's agree to meet in prayer every 6 p.m. Pwede kayong magtawagan. O, ano pagpipray ko sa'yo? O, yung isa, ito naman yung pagpipray mo. Pagpipray kayo. So, meron tayong accountability partner. Di po ba napakaganda kapag tayo ay kabilang sa ganitong klase ng care group? So, this is the structure that we will follow po for a healthy and effective care group. Amen. Let us all stand in the presence of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we are so much challenged with the things that we have heard this morning, O God. And we say, Amen. Count us in, O Father, to be a mighty weapon in the hand of God. We are ready, O Jesus, to be a leader, to be used by God. Kaya nga po sa umagang ito, ang aming pong buhay ay malaya po naming ipinapagamit sa aming pong Panginoon. Let the Word of God and let the Kingdom of God advance in our generation today, because we all say Amen to our Lord Jesus Christ. We are committed to do your will. We are committed, oh Father, to do the purposes of God wherever you have planted us. Thank you so much, Lord. This is our prayer in the name of Jesus, and everyone will say Amen and Amen. God bless us all po.